mga kandidato na nais maglingkod sa ating bayan. Kaya yung tanong, kanino ba tayo papanig? Kaya madalas yung papanigan ng mga tao, siyempre yung may pera, yung mga malinis ang intensyon, naku, kawawa naman kung wala kang pera. Pero mga kapatid, kung mayroon tayong dapat papanigan, pumanig muna tayo sa Diyos. Sapagkat ang pagpanig natin sa Diyos ay pagpanig sa tama at sa mabuti. Kaya sa ating unang pagbasa ng libro natin, na si Jesus panig sa kagustuhan ng Diyos, na pagkalooban ng Espiritu ng Panginoon ang lahat ng mga Israelita, hindi lang yung mga 70 na matatanda. Kaya kahit may dalawa doon na hindi kasama sa 70, bumaba sa kanila yung banal na Espiritu, gusto yun ni Moises, sapagkat kalooban ng Diyos. Kaya dapat kung ano yung kalooban ng Diyos, no? Yun ang gugustuhin natin, tanda na tayo ay panig sa ating Panginoong Diyos. At ganoon din ang pangyayari ngayon sa ating Ebanghelyo. Itong si Juan, may sinumbong kay Jesus. Sabi ni Juan, Panginoon, meron po kami nakitang isang tao na napapalayas ng demonyo sa pangalan mo. So, anong sabi ni Jesus? Ano ngayon? Ginagawa niya naman yun ng mabuti. Hindi naman siya gumagawa ng masama. Kaya sabi ni Jesus, ang hindi laban sa atin ay panig sa akin. Kaya mga kapatid, yung pagpanig natin kay Jesus ay nagbubunga ng paggawa ng kabutihan, paggawa ng tama, paggawa ng mabuti. Kaya tugtong pa ni Jesus ngayon sa ating Ebanghelyo. Dahil sa pagpanig natin kay Jesus, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang baso tubig dahil sa kayo'y panig kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Ay yung pagiging panig natin kay Jesus na tayo ay gumagawa ng mabuti, mayroong reward, mayroong gantimpala. Pero sa mga taong hindi pumapanig kay Jesus at patuloy sa kasamaan, anong sabi ni Jesus? Mabuti pa sa kanila na bitinan ng malaking giligang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi pa ng pagkakasala ng iba. Kaya yung pag tayo ay hindi panig kay Kristo, nagiging masama tayo. Patuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. Kaya ano ang paanyaya ngayon ng ating Panginoong Hesus? Putulin ang kamay, putulin ang paa, dugitin ang mata. Aroy, anong mata ba natin? Tanan kita, PW na. Kaya sa mga pagiging panig natin kay Jesus, may mga dapat tayong putulin, yung mga hindi pa natin pinuputol. Yung ibig sabihin dito ni Jesus, putulin natin yung mga masasamang ginagawa ng ating kamay. Kung ang ating kamay ay mahilig manakit, putulin niyo yung pananakit na iyan. Kung ating kamay ay mahilig lang sa paggamit ng cellphone, maghapon, at wala ka nang ginagawa ang mabuti sa inyong bahay, hindi ka na nakakatulong, putulin mo na yung ano na yan, yung sobra-sobrang paggamit ng cellphone. Kung mamay yung paa ay lagi kang dinadala sa sabungan, putulin niyo yung pagpunta sa sabungan. Kung mamay yung paa lagi kang dinadala sa barkada, sa inuman, o sa chismisan, putulin na yan. Kung ang iyong mata ay laging tumitingin ng mga malalaswa, ng mga mahahanay, masyadong malaswa ang paningin sa mga babae o sa lalaki, dugitin na yung mga masasamang paningin na iyan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sa pagpalig natin kay Kristo, yun ang paanyaya sa atin. Putulin na yung mga masasamang gawa natin. Sapagkat may babala ngayon si Santiago sa ating ikalawang pagbasa. Sinasabi ni Santiago sa ating ikalawang pagbasa sa mga taong patuloy sa kanilang pang-aapi, patuloy sa kanilang kasamaan. Tumangis kayo at tumagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo.
Mga kapatid, sa pananampalataya, tandaan mo natin, kahit tayo'y makasalanan, patuloy tayong pinapanigan ng ating Panginoon Hesus. Kahit tayo'y nakagawa ng masama, pinapanigan tayo ng ating Panginoon Hesus dahil sa pagmamahal niya sa atin. Patuloy niya tayong binabangon upang tayo ay magbagong buhay. Ngayon, kung tayo ay patuloy pa rin sa pagiging masama, ibig sabihin, tayo na rin ang lumalayo kay Kristo. Tayo na rin ang gumagawa ng dahilan para tayo ay mapahamak, para tayo ay mapunta sa impyerno. Si Jesus patuloy na pumapanig sa atin, pero wala siyang magagawa kung tayo ay patuloy na matigas ang ating ulo, matigas ang ating puso, at hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya alalahanin po natin, yung pagpanig sa atin ni Jesus ay naganiya sa atin na magsisi sa ating mga kasalanan, magbagong buhay, upang sa pagiging panig natin kay Jesus, kahit na may kahirapan, kahit na may sakripisyo, ang kapalit naman ito ay kapanatagan, kapayapaan, higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Magsitayo po tayo.